So ngayon pong umaga, we will study about the faith of Abraham. Sabi po sa verse number 8, yan po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive an inheritance, obeyed. And he went out not knowing whither he went. So napakaganda ng sinabi po dito, not knowing whither he went. Siya po ay tinawag ng Diyos, no, sa isang lugar na kung saan ay hindi niya pa po alam kung anong meron doon. Amen? Kaya ang title po ng ating devotion ngayong umaga is Going by Faith Without Map. Amen? Going by faith without map. No, sa ngayon po, sa panahon natin ngayon ay pag ikay pupunta sa isang lugar ay lalo na pag hindi ka pamilyar ay mahirap kung hindi ka gagamit ng Waze, hindi ka gagamit ng Google Map. Amen? Magre-rely ka lang sa iyong pagmamaneho. Mahirap po 'yon. Mahirap umalis o pumunta sa isang lugar na walang guide, walang map, walang specific direction. At ito po ang naranasan po ni Abraham. Siya ay tinawag ng Diyos without knowing sound. Yun. Hello. Medyo nawala po yung ating sound na po. Wala po yung ating microphone. Pasensya na po. Ano na po kung medyo malinaw po ito. Yan, medyo nawala po yung ating sound. Yan. Malinaw na po yung ating sound. Nawala po yung ating mic. Wala po yung mic natin. Yan. Comment na lang po kung malinaw pa rin po yung ating sound, no? Nawala po yung ating microphone at yung ating gamit po ngayon ay mic ng ating laptop. Yan, so yun nga po, no? Siya ay inutusan ng Diyos to go to a place na kung saan ay wala po siyang idea. Amen. Kaya ang title po ng ating devotion ngayong umaga, Going by Faith Without a Map. Going by faith without a map. Tayo po'y manalangin at gabayan po tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral ngayong umaga. Dakilang Diyos, thank you, O God, sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po for another day na pinagkaloob niyo po, Panginoon. At muli niyo po kaming ginising, muli niyo po kaming binigyan ng kalakasan. Bless po, Panginoon, ang aming pag-aaral po ninyo ng inyong salita ngayong umaga. And I pray, Panginoon, maging maayos po ang aming internet connection. Ganun din po ang aming audio, maging malinaw po ang inyong mga salita. Mahayag ngayong araw na ito. Maraming salamat po, patawad po
sa nagawa namin kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, para lalo pa po nating maunawaan itong binanggit po dito sa Hebrews chapter 11, verse number 8, ay tingnan po natin yung Genesis chapter number 12. Genesis chapter number 12. Tingnan po natin ang pinaka pangyayari po dito. Sabi po sa verse number 1, Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. And I will make thee of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee all families of the earth be blessed. So Abraham departed, as the Lord spoken unto him, and Lot went with him, and Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. Yan. So ito po yung pinaka verse na ating na binabanggit po dito sa Hebrews chapter number 11 po. At isa sa pinakamahirap, no, na sitwasyon ni Abraham nung tawagin siya ng Panginoon. No po? Tawagin siya ng Panginoon to a place na kung saan hindi niya po alam. There are no specific place anong meron doon, but he obeyed God by faith. By faith. Po. At nakita po natin dito, no, na ang pagtawag ng Diyos kay Abraham, no, by faith Abraham. Mapapansin po natin na si Abraham ay hindi po siya nagdalawang isip. Hindi po siya nag-alangan. Ano po? Kahit walang specific na binigay ang Diyos sa kanya. Pero hindi po siya nag-alangan. Mababasa po natin sa Genesis chapter 11 verse number 4. Sabi po doon, So Abram departed as the Lord had spoken unto him. Amen? Siya po ay sumunod. Siya po ay umalis. Siya po ay tumugon. Amen? Kaya number 1 po sa ating pag-aaral po ngayong umaga, obey by faith even though there are no specific details. There are no specific details. Po? It is easy to obey if there are clear instructions. Po? Napakadaling sumunod kung merong clear instruction. Kagaya po ni Noah, merong clear instruction ng Diyos sa paggawa ng ark. Kung ano po yung klaseng wood yung gagamitin niya, anong sukat, no po? Specific binanggit ng Diyos kay Noah kung paano niya po itatayo, ibibuild ang ark. It is easy to obey. Po, madaling sumunod kung merong instruction. But Abraham put his faith even there is unknown details. Kumbaga sa math po is find the x. Po, find the x. No?
Tayo minsan ay bago tayo sumunod sa Panginoon, gusto natin alamin agad yung detalye. Amen? Detalye. Gusto natin alamin kung ano bang, gusto natin ng detalyeng plano ng Diyos. But the question this morning, are we willing to step by faith even we cannot see the whole plan? Amen? Even if you cannot see the whole plan. Willing po ba tayong lumakad by faith, step by faith? Kahit hindi po natin nakikita ang buong plano ng Diyos. And sometimes, kina-question natin ang Diyos, Panginoon, ano po ba yung plano niyo po sa akin? Ano bang plano niyo po sa aking pamilya? Ano po bang plano niyo po sa aking hanap buhay? Panginoon, ano bang plano niyo po sa aking anak? Ano bang plano niyo po sa aking kinabukasan, Panginoon? Amen? Minsan kino-question natin ang Panginoon at tayo po humihingi ng specific details. Ano po ba ang aking magiging future? Ano ba magiging kinabukasan ng aking buhay? Kaya ang iba po, pumunta pa sa Quiapo para magpahula. Magpapahula ng guhit ng palad. Sino po ba sa inyo nakaranas na pumunta sa manghuhula at pagbabasahin ang guhit ng iyong palad? Meron po ba sa atin dito ang nakaranas na pumunta sa manghuhula at tanungin kung ano ang magiging kapalaran? Ito po ba ay makakapag-asawa ng mayaman? Ikaw ba ay makakapag-asawa ng 3M? Or 4M? Di ba? Matandang, mayaman, madaling mamatay. 4M. Ano po? Meron po ba sa atin dito ang tumitingin sa horoscope kung ano ang magiging swerte na mangyayari sa iyo sa araw na to? Ano ba ang swerteng kulay, swerteng numero? Amen? Anong swerteng damit ang kailangan mo suotin? No? Marami pong mga tao ang gumagawa ng paraan paano nila malalaman ang kanilang future. Ano po? May horoscope, may manghuhula, ano pa, may ano pa po ba mga ginagawa ng mga tao para malaman nila yung kanilang future. Amen? Mga cards. Amen? Pero dito po sa kalagayan ni Abraham, amen, walang sinabi ang Panginoon na specific place, specific details. Basta siya ay inutusan ng Panginoon, amen, to go out into a place which he should after receive for an inheritance. Sabi diyan, obey. Siya ay sumunod. Amen? Ano po? Sometimes, God cannot show the whole plan. The whole plan. He wants us to obey Him step by step. Sometimes po, hindi agad sinasabi ng Panginoon yung buong plano niya sa buhay po natin. Kasi nais ng Panginoon na tayo po'y sumunod sa Kanya step by step.
step by step. Ano po? Ayaw niyang ipakita ang buong plano, ayaw niya ipakita ang buong detalye ng ating buhay. Kasi gusto ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya step by step. Kasi sometimes, pag pinakita na ng Diyos yung buong plano, minsan, anong ginagawa po natin? Nag-shortcut po tayo. Ano pang ginagawa natin? Gumagawa tayo ng alternate route. Amen? Gumagawa tayo ng ibang way, paano tayo makarating ng mas mabilis. Amen? Ano po? Gagawa tayo ng ibang daan. Paano ka makarating ng mas mabilis doon sa iyong destinasyon kapag pinakita na po yung buong plano. But gusto ng Panginoon, hindi niya po, sometimes niya po pinapakita ang buong detalye ng kanyang plano sa buhay natin because gusto ng Panginoon na tayo po ay magtiwala sa Kanya every day. Amen? Day by day, tayo ay laging kumakausap sa Kanya, tayo ay laging humihingi ng wisdom sa Kanya, tayo ay laging umaasa sa Kanyang direksyon every day in our life. Kasi po kung pinakita na po ng Diyos yung buong detalye na mangyayari sa atin, sa buhay po natin, yung future natin, ay susundan na lang natin yun at hindi na tayo magdidepende sa Panginoon. Kaya gusto po ng Panginoon na hindi po niya binibigay minsan yung specific details ng kanyang plano sa buhay natin para tayo ay magtiwala sa Kanya step by step. Amen? Manalangin sa Kanya every day. Amen? Every day. Tatawag tayo sa Kanya. No? Tatawag tayo sa Kanya every day. Ayaw niya ibigay yung buong detalye kasi gusto niya, ito lang yung gagawin mo ngayon. Ito lang gagawin mo sa isang linggo. Tapos after 1 week, katapos to bukas, kausapin mo ulit ako. Sasabihin ko sa iyo anong sunod na iyong gagawin. Gusto ng Panginoon na tayo magkaroon ng communication sa Kanya. Gusto ng Panginoon na kinakausap natin siya. Kasi kung alam na po natin lahat, ang mangyayari sa ating buhay ay magre-rely na po tayo doon at hindi na tayo magre-rely sa biyaya ng Diyos at mawawalan po tayo ng communication sa Panginoon. Kaya nais lang po ng Panginoon na tayo ay magtiwala sa Kanya. Amen? Ang sabi po ng Isaiah chapter 55 verse 8, ano sabi po doon? For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Amen? Iba po ang kaisipan ng Diyos sa atin. Iba po ang pangunawa ng Diyos sa atin. Amen? Ano po sabi sa verse number 9? Verse number 9. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Mas mataas ang heaven kaysa sa earth. Kaya sabi ng Panginoon, mas mataas ang pag-iisip ko kaysa sa iyo. Amen? Mas mataas ang aking plano kaysa sa iyo. Kung sino man po ang mas nakakakita ng ating future, ng ating buhay, ng ating kinabukasan, ng ating hinaharap, kundi ang Diyos. Kasi siya yung nasa taas. Amen? Diba yung nasa taas, kita niya po ang lahat. Yung nasa baba, ang nakikita mo lang yung paligid mo. Amen? Kaya nga, nais ng Panginoon
Hindi niya po binibigay ang buong detalye ng kanyang kalooban sa atin. But nais ng Panginoon na tayo ay manampalataya, magtiwala sa Kanya day by day, step by step. Amen? Ayaw niya na tayo ay mag-shortcut. Ayaw niya na tayo ay magkaroon ng alternate road at dumepende sa ating karunungan. Amen? Dahil pwede tayong maligaw, pwede tayong magkamali. Yan po ang ginawa ni Abraham. Amen? Going without map. But, ang kanyang ginagawa, he depend on God's voice. God's voice. Diba ganun din po yung Waze ngayon? Google Map. Kahit hindi mo na tignan yung Waze, yung Google Map, nagsasalita. Kung alam niyo po, no? Nagsasalita siya. At doon ka didepende sa kanyang sinasabi. Amen? Sabi niya, in 300 meters, turn right. Amen? In 500 meters, turn left. Amen? Dumidepende ka doon sa sinasabi niya. Kahit hindi mo nakikita yung map, hindi mo nakikita yung direction, pero dumidepende ka doon sa boses. Amen? Ganon din po sa atin bilang Kristiyano. Maaring hindi po natin nakikita ang buong plano, buong map, buong detalye ng plano ng Diyos sa buhay natin. But ang ginagawa lang po natin, we listen to God's voice. Minsan sinasabi ng Panginoon, hindi yan ang iyong direksyon. Hindi yan ang dapat mong gawin. Ito dapat mong gawin. Ito dapat ang iyong pagkaabalahan. Dito ka dapat kapag araw na ito. Amen? We listen only to God's voice. Number 2 po. Number 1, there are no specific details he obey. Number 2, there are no specific details. But ito po maganda. But there is a sure promise. There is a sure promise. Sabi dito, when he was called to go out into the place which he should after receive for an inheritance. Kung babalikan po natin yung book of Genesis, balikan po natin Genesis chapter 12 verse 1. Now the Lord had said to Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto the land that I will show thee. Verse number 2, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. There are no specific details on what God, kung saan siya dadalhin ng Diyos. But, ang pinakamaganda po, there is a sure promise. Yan ang maganda sa Panginoon. Hindi niya po binigay ang buong detalye na ikaw ay magiging ganito, magiging sikat ka, magiging kilala ka, magiging businessman ka. Ito ang magiging takbo ng buhay mo, ito yung magiging mapapangasawa mo, ito yung magiging lugar mo, wala. But, ang maganda po, there is a sure promise. Amen? He depend on what God promised to him. Ganon din po tayo. Sometimes we don't know the specific plan of God in our life, but there is a sure promise. Amen? Yan ang maganda sa Panginoon. Amen? Abraham did not hesitate to obey because there is a sure promise. I will make of thee a great nation, and I will bless thee.
kung susunod ka lang, kung magtitiwala ka lang sa akin, kahit hindi mo pa nakikita yung future mo, yung magiging kinabukasan mo, basta sunod ka lang. Basta tuloy ka lang sa pagsisimba. Basta tuloy ka lang sa ministry mo. Basta tuloy ka lang sa ginagawa mo sa Panginoon. I-enjoy mo lang yung pagsosoul winning. I-enjoy mo lang yung ministry mo. I-enjoy mo lang yung pananambahan. Involve ka lang sa mga activity. Gawin mo lang yung pinapagawa ko sa iyo. Yan ang sabi ng Panginoon. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin for the future. Hindi mo alam kung anong klaseng pamilya meron ka, anong magiging sitwasyon ng iyong buhay in the future. But kung ikaw'y susunod, ikaw'y mananampalataya sa Panginoon, there is a sure promise. There is a sure promise. I will make thee a great nation. I will bless thee and make thy name great. Hindi ka mapapahiya doon, hindi masisira ang buhay mo, hindi masisira ang pangalan mo. I will make thy name great. Pero pag hindi ka susunod sa akin, hindi ka mananampalataya sa akin, hindi ka didepende sa akin. Amen? Lagyan lang po natin ng not yan. I will not make of thee a great nation. I will not bless thee and make thy name great. And thou shalt not be a blessing. Kung hindi tayo susunod by faith, amen? At didepende tayo sa sarili natin, sa kagustuhan natin, sa pride natin, sa tigas ng puso natin. Ayaw natin tanggapin yung pangangaral ng pastor, ayaw natin tanggapin yung encouragement ng man of God, ayaw natin tanggapin yung pangungusap ng Panginoon sa atin. At lahat ng blessing nandito sa verse number 2 ng Genesis chapter 12, lagyan na po natin ng not. I will not make of thee a great nation, and I will not bless thee, and I will not make thy name great, and thou shalt not be a blessing. Amen? Kaya maraming Kristiyano hanggang ngayon, hindi pa rin natatanggap yung blessing ng Diyos, hindi pa rin nag-enjoy sa blessing ng Panginoon, kasi they don't want to live by faith. Amen? To obey by faith. Ang gusto nila, specific details. Magkano ba sasahurin ko? Panginoon, magkano ba yung magiging amount ng blessing na ibibigay mo? Isang ganun po tayo. Nagsimba ka lang ng isang buwan, na faithful ka lang ng isang buwan, nag-aabang ka na ng amount ng blessing na ibibigay ng Diyos. Amen. There is a sure promise. There is a sure security. Merong security. Kung susunod ka sa Panginoon, kung mananampalataya ka pa sa Panginoon, there is a security. You are secured. Kaya kung lalayo tayo, hindi tayo susunod doon sa sinasabi ng Panginoon, get thee out of thy country. Amen? Minsan, in-encourage tayo ng Panginoon to step by faith to the next level of our Christian life. Minsan ayaw natin, kasi ayaw natin iwan yung ating comfort zone. Sabi ng Panginoon sa verse 1, no? Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house. Amen? Ayaw natin to step by faith onto another next level of our Christian life. As sinasabi din minsan, okay na ako'y uma-attend every Sunday. Okay na ako ay attend lang ako. Amen? Ayaw natin mag-step by faith na bakit kaya hindi muna ako mag-involve sa ministry? Bakit hindi kaya mag-involve muna ako? Sumama kaya ako minsan sa soul winning? Amen? Umatin naman ako ng prayer meeting. Ayaw natin ng humakbang ng step by faith to the next level of our Christian life. Gusto natin doon lang tayo sa comfort zone natin. Amen?
Kaya sabi ng Panginoon, get thee out of thy country. Kung sa Abraham po ay hindi masunurin, Panginoon, okay na ako dito. Masaya na ako dito. Hayahay na ako dito. Amen. Pero gusto ng Panginoon na hindi tayo manatili sa ating kinalalagyan kinalagyan po natin ngayon. Gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng hakbang onto the next level of our Christian life at doon po natin mararanasan yung blessing ng Diyos. Minsan po hindi maranasan yung blessing ng Panginoon kasi hindi tayo umahakbang ng another step. Hindi tayo nagpo-forward. 10 years Christian na tayo. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung takbo ng ating buhay Kristiyano. O hindi pala, ganun pa rin. Doon ka pa din nakatayo. Doon ka pa rin nananatili. Pero kung magkakaroon ka ng faith sa Panginoon at titignan mo yung promise ng Diyos, maranasan po natin ng promise ng Panginoon. Not only the promise, but there is a security. Verse number 3, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. Amen? There is a security. Sino mang kumalaban sa atin, sino mang mag-curse sa atin, sabi ng Panginoon, I will curse thee. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon dito, Abraham, maaaring hindi magiging madali yung pagsunod mo. There are many challenges. May mga taong magka-curse sa'yo. May mga taong magpe-persecute sa'yo. May mga taong hindi gusto yung gagawin mo. But, sabi ng Panginoon, I will and curse him that curseth thee. Nandoon po yung protection ng Diyos sa atin. And sometimes, hindi tayo makasunod sa Panginoon kasi nakikita natin yung mga taong magka-curse sa atin. Mga taong magpe-persecute sa atin. Anong sasabihin ng magulang ko? Anong sasabihin ng kamag-anak ko? Anong sasabihin ng mga tao sa akin kapag ako'y ginawa ko to, pag sinunod ko to? Pero, ngunit hindi po natin nakikita na we have a great God. Amen? Kaya nga po, Abraham, bagamat walang specific details na ibinigay ang Panginoon kung saan siya dadalhin ng Diyos, ngunit ang daladala lang po niya, ang pinanghawakan lang po niya ay ang pangako ng Diyos. Pangako ng Diyos. Amen? Tayo nga po, advantage tayo ngayon. Si Abraham po, walang hawak na Bible nung araw. Wala siyang binabasang scripture na kagaya natin. Ano ba ang dapat gawin ng isang ligtas? Anong dapat gawin ng isang mananampalataya? Tayo nga po ay advantage tayo because meron tayong Word of God. Meron tayong salita ng Diyos na gumagabay sa atin. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. Ano po sabi ng 2 Timothy 3:16? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Amen. Meron tayong map Meron tayo, hawak natin yung salita ng Diyos. Nababasa natin ang salita ng Diyos. Ang problema po, hindi lang natin binabasa. Hindi lang po natin binubuksan yung Bible natin. Hindi lang tayo nakikinig. Amen? In Psalms chapter 32 verse 8, sabi po ng Bible, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. And I will guide thee with mine eye.
I will instruct thee and teach thee in the way thou shalt go. Pag sinabi ng Panginoon, go, go. Pag sinabi ng Panginoon, stop, stop ka muna. Pag sinabi ng Panginoon, wait, wait ka lang muna. Pag sinabi ng Panginoon, no, no. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. Panginoon, ito ba ang tamang trabaho na para sa akin? Panginoon, ito ba ang tamang hanap buhay para sa akin? Panginoon, ito ba ang tamang ministry para sa akin? Panginoon, ito ba ang tamang tao para sa akin? Panginoon, ito ba yung tamang gagawin ko sa aking kaaway, sa taong kumakalaban sa akin? I will guide thee with mine eye. Amen? Number 1 po, Abraham obeyed by faith, even there are no specific details. Number 2, Abraham obeyed, even there are no specific details, but there is a sure promise. Number 3 po, itong maganda. Abraham obeyed by faith, even there are no specific details, but God said, I will show thee. Yon. Balik po tayo dito sa verse number 1. Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. Bagamat walang specific details, hindi niya pinakita yung picture. Minsan meron tayong gustong puntahan. Minsan tinitingnan mo na yung picture sa Google. Ano kayang lugar to na pupuntahan namin? Kasi ni-check mo na sa Google, no? Meron palang falls doon. Meron palang cave doon. Ay, maganda pala doon. Pag pumunta kami doon, yun yung unang pupuntahan ko. Minsan ay tinitingnan na po natin sa cellphone natin kung anong meron doon sa pupuntahan natin. Sa sobrang excited natin, di ba? Sobrang excited mo, inalam mo na kung ano yung mga lugar na meron doon, anong mga lahat, chinek mo na lahat. Pero dito kay Abraham, wala siyang specific details. Pero sabi ng Diyos, I will show thee. Papakita ko sa iyo. Basta mag-yes ka lang. Faith begins not with a map, but with a yes. Amen? Ang gusto ng Panginoon, yes ka. Susunod ka ba o hindi? Yes or no? Pag nag-yes ka, ipakita ko sa iyo. Minsan, ayaw natin mag-yes. Kasi po, gusto muna natin makita. Amen? Parang bata. Bago susunod, tatanungin ka muna, saan tayo pupunta? Ganun, di ba? Ano meron doon? Basta, sama ka lang. Basta, bihis ka lang. Basta, alis tayo. Di, saan niya tayo pupunta? Ganun, di ba? Minsan, ganun po tayo. Amen? Ipapakita ng Diyos sa'yo kung ikaw ay mag-yes. Minsan tayo po ay, sigurista, no? Gusto nating alamin muna bago tayo mag-yes. Alamin mo na yung sahod, alamin mo na yung presyo bago ka mag-yes. Amen? Gusto natin merong clue ang Diyos. Gusto natin naghahanap tayo ng sign galing sa Diyos bago tayo mag-yes. Pero Abraham, along the way, God showed him His will. Pinakita ng Diyos ang kanyang kalooban along the way of his life.
Amen? Ipapakita. Pag ikay sumunod by faith sa Panginoon, amen? Even walang detalye, buong detalye, but sumunod ka, nag-yes ka sa Panginoon, at unti-unting ipapakita ng Diyos yung kanyang kalooban sa atin at sasabihin natin, Lord, salamat po. Hindi po ako dumepende sa sarili kong kaisipan. Hindi po ako dumepende sa sarili ko pong puso. Amen. Dumepende po ako sa inyong salita, sa manaririnig ko po sa preaching na babasa ko po sa inyong salita. Dumepende po ako doon sa salita po ninyo. At Lord, salamat po. Unti-unti ko na pong nakikita ngayon ang inyong perpektong kalooban. Amen. Kung hindi po ako sumunod sa iyo ngayon, Panginoon, baka wala na po ako ngayon sa gawain nyo. Wala na po ako ngayon sa church. Hindi na po ako nag-enjoy sa ministry na meron kayong pinagkatiwala sa akin. Pero salamat po, Lord. Amen. Unti-unti nyo na pinapakita yung purpose nyo po. Bagamat maraming challenges ang dumaan, bagamat maraming problema ang dumaan, kagaya po ni Abraham, along the way, hindi po siya perfect. May moment din sa buhay niya na siya ay nagkaroon ng pagdududa, nagkaroon ng doubt and detours in his life. Amen. In Genesis chapter 12 verse 9, along the way, nagkaroon ng problema, and Abraham journeyed going on still toward the south. In verse number 10, and there was a famine in the land. Along the way, there is a famine. There was a famine. Maaring questionin ni Abraham, Lord, kala ko ba, I will make thee a great nation, I will bless thee. Bakit biglang nagka-famine dito? Biglang nagkagutom. Amen? Biglang nawalan ng pera, biglang nawalan ng trabaho, biglang nawalan ng walang padala, Panginoon ah. Biglang natanggal sa trabaho, biglang bumagsak yung negosyo, biglang akala ko ba, Lord, I will bless thee. Amen? I will bless thee and make thy name great. I will bless them that bless thee. Pero Lord, bakit pagdating ng verse 10, nagkaroon ng famine, nagkaroon ng gutom, nagkaroon ng problema. Nagtiwala naman ako sa iyo, sumunod naman ako sa inyo, nag-involve naman ako sa church, nagbigay naman ako ng tithes and offering ko, nagsimba naman ako last Sunday, pero bakit merong problema, may famine. And Abraham went down into Egypt. Gumawa ng desisyon si Abraham on his own. Nag-decide siya to went down to Egypt. Pumunta kaya ako muna sa Egypt, makikain muna kaya ako doon. Putang ko muna kaya si Mare, putang ko muna kaya si best friend, at baka pwede makahiram ako ng pera doon, pambayad dito sa bill namin, pambayad dito sa utang ko. Amen. Kung saan na tayo pumupuntang lugar at manghihiram ng pera, o sino mo pwede ko dyan. Nakalimutan ni Abraham na merong Diyos na nag-utos sa kanya na hindi siya pababayaan. Amen. No, merong detour, merong doubt minsan sa buhay natin. Pag dumating yung famine, dumating yung tagutom. At minsan gagawa tayo ng desisyon na hindi kalooban ng Diyos. Wala sinabi ang Panginoon, sige, punta ka muna sa Egypt at manghingi ka muna, makikain ka muna doon. Punta ka muna sa Egypt, baka mapahiram ka ng pera doon. Wala sinabi ang Panginoon, at si Abraham lang po nag-decide sa kanyang sarili, punta kaya ako sa Egypt, baka merong
Samgyup doon. Baka merong inasal doon. Baka merong Jollibee doon. Dito sa dinala ng Diyos sa akin, wala na, ubos. Ano ba to? Kung kailan ako sumunod sa Panginoon, kailan ako nagtapat sa Panginoon, kailan naman ako nawalan, kailan naman ako naubusan. Yun, nagdetour si Abraham, nag-ibang way si Abraham, at pagdating po nila doon sa Egypt, nagkaroon ng problema. Verse 11, And it came to pass when he was come near to enter Egypt, he said unto Sarah his wife, Behold, now I know that thou art a fair woman to look upon. Amen? Dahil maganda yung asawa ni Abraham, sabi niya, baka magustuhan ka ng pero. No? At kapag kadating natin doon, sabihin natin, hindi tayo mag-asawa, kapatid kita. Pag sinabi ko sing asawa kita, they will kill me. Pag sinabi kong kapatid kita, they will save thee alive. Amen, ganun sa buhay natin, no? Dumidiskarte tayo ng ibang diskarte. Amen? Pero nangyari, ayun, nagkaroon ng problema doon sa Egypt. Nagka-problema yung pero. Kaya pagdating po ng chapter 13, anong ginawa ulit ni Abraham? Genesis chapter 13. And Abraham went up out of Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot with him into the south. Niredirect sila ng Diyos. Minsan naliligaw tayo ng way, naliligaw tayo ng lugar, naliligaw tayo ng ibang kasama. Pero, salamat, God redirect. Binabalik tayo ulit ng Diyos. Amen? Wala ka na dapat sa church. Wala ka na dapat sa gawain ng Diyos. Wala ka na dapat sa ministry. Pero salamat, binalik ka ulit ng Diyos. Hindi natuloy, hindi nangyari. Binalik ka ulit ng Diyos. Gagaya ni Abraham, niredirect siya ng Diyos. Binalik ulit siya ng Panginoon sa tamang direction. Kasi minsan po, nag-iiba tayo ng liko. At akala natin yung pagliko natin na yon ay pagpapalain tayo ng Diyos. Jeremiah chapter 29 verse 11, sabi po ng Bible dito, For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an expected end. We need to rely on the thoughts of God because hindi po masama ang kanyang hangarin sa atin, but sabi ng Bible, to give an expected end. Kaya nga po, ngayong umaga, nakita po natin, going by faith without map. Abraham obeyed by faith, even there are no specific details. Number 2, Abraham obeyed by faith, even though there is no specific details, but there is a sure promise. And number 3, Abraham obeyed by faith, even there are no specific details, but God said, I will show thee.